Bye. Sorry ba? Daddy, are we gonna bring a pillow? Yeah, it's better. Bring a pillow. Sige na ako, sandal ka muna. Try ko lang. Yeah, it's Okay. Wala ko, sige. So yun mga pamangkin, it's the moment of truth. Siyempre nakakalungkot, may konting iyakan. Siyempre doon mga bata, may iyak si mama, si mom, si Liv, si wifey, tita Liv, tita niya, si daddy doon. Siyempre miss namin, may miss ko dito. Siyempre but we have to go to the place na siyempre kung saan ako makapag-provide para sa mga anak ko at sa wife ko. Siyempre bilang lalaki gusto ko maging provider. Now we're traveling to Mindoro using this Vios 1.5 from here sa Isabela. Pupunta tayo ng Mindoro. Kaya guys, tara. But the good thing now sa pag-drive ngayon is meron akong what do you call that? Ka-reliable sa pag-drive pagka sa mga patag na area. Si wifey kasi may driver's license na, tsaka nag-drive na rin siya. So doon lang sa mga sigisag at saka mga packet at saka baba, doon ako mag-drive. Pero sa mga kapatagan, for example dyan sa may Nueva Ecija or somewhere in Bulacan or somewhere in Batangas, so pag ginatok ako, at least si wife yan dyan. Kasi nag-drive ako usually 20 hours dire-diretso ng Mindoro from here sa Isabela. But now, meron akong kahalili, karelyebo, si wifey. Anong puno kami, oh, grabe. Hindi ba tayo overload? Hindi naman. Yung weight hindi mabigat, pero yung Hindi wala na ako paglagyan ng paa. guys, punta na tayo, drive na tayo via Santiago and then via Cordon and then go on and go on Solano. I feel bad para kay la wifey at sa mga kids, wala nang pagbaba ng paa. Tingnan nyo yung mga stop namin mamaya, stop kami sa mga bulubundukin ng Nueva Vizcaya at saka subukan natin kung makapag-hotel tayo sa Manila. Bago kinabukasan tayo mag-travel puntang Mindoro. Anyway, let's go! Punta tayo ng Mindoro from Isabela. Siyempre, start our journey with the prayer. Hello. Hi. So yun mga pamangkin, nandito na tayo ngayon sa bayan ng Diadi sa Nueva Vizcaya na tayo. Actually after ilang oras pa lang, less than 1 hour pa lang tayo nag-drive from San Mateo. Nandito na tayo sa Diadi. Sobrang puno namin kaya hindi ako hindi makapagsabayan sa paakyat pababa. Medyo careful lang tayo sa pag-drive. Siyempre pagkasama natin family natin, dapat careful tayo. Hindi naman natin kailangan magpagkarera. Although kaya naman ang ating si Rosie, pero hinahinay lang tayo kasi paakyat pababa, zigzag. Anyway, let's go. Diretso tayo mamaya ng Santa Fe. Isa sa major akyatan niya, no? Mga pamangkin, nandito na tayo ngayon sa Bagabag, Nueva Vizcaya, which is papunta na tayo ng Solano side. So pagpasok natin sa Solano side, magtitake na tayo ng bypass sa Solano. At doon malapit doon yung Alitap-Tap base camp ni Idol Boy First Time, ni Boy P. Yun, shoutout Idol Boy First Time. May camping din ako sa iyo someday, kami ni wifey. May kitaan lang kami sa area mo dito sa Nueva Vizcaya. Enjoy lang yung van life camping. Kakaliwa tayo dito, yan ang bypass road ng Solano. Hindi na tayo dadaan ng proper town ng Solano. Yan, ang labas natin ay sa kanto ng Bayongbong. Yan, ang ganda dito ng bypass, oh. So dito malapit yung base camp ni Boy First Time. Alitap-Tap base camp. I think dyan lang yun sa Bandaria, no? Somewhere there. So yun, once again, shoutout Boy First Time, my idol. Sana meet ka namin someday pagka nag-camping na rin kami ng car vlog o parang van life vlog. Kasi parang sure ako na, kasi pag napapanood ko yung mga vlog ko, parang yun yung area kaya sure ako na napada kami somewhere nearby ang Top base camp. Guys, let's go! Manila na tayo later on.
sa bayan ng Bambang dito sa Nueva Vizcaya at medyo traffic sa bayan ng Bambang. Anyway, we're going to Aritao na. Ayan ay bundok na Aritao. So after ng Aritao, bakit na tayo ng Santa Fe. And doon ay sa boundary ng Nueva Ecija. And later, pagbaba natin, Kapatagan, sobrang labat na Kapatagan yun. San Jose, sa Muñoz, and all that town sa Nueva Ecija. And let's go! Kapamangkin! Diyan tayo. So yung mga pamangkin, nag-stop muna kami dito sa Barangay Kutar ng bayan ng Aritao bago umakyat ng Santa Fe kasi advice ng mekaniko sa akin kahapon bago umalis ay mag-top up ng konting coolant. Wala kaming matigilan sa may bandang Bambang at saka Bayumbong. Ito ang last na auto parts supply bago umakyat ng Santa Fe. Kaya lang baka nag-worry ako, baka mag-overheat kami, baka maubos yung coolant kasi sa tagal lang hindi napalitan yung coolant, baka syempre natutuyo o bumabawas. So doon dito kami sa Blue Eagle Auto Supply. Ayan, Blue Eagle Auto Supply, kasama namin si Sir. Sir, ang pangalan mo, Sir? Michael po. Kasama si Sir Michael ng Blue Eagle Auto Supply dito sa Barangay Kutar ng Aritao, Nueva Vizcaya. Tatap up natin ang coolant, guys, bago tayo umakyat ng Santa Fe. Sinadjust kasi ni Sir Michael na mas mabilis sa Maliko ang daan. Mas matarik lang at mas maraming zigzag pero mas mabilis bumaba sa Pangasinan. Never pa tayo mga pamangkin dumaan doon, kaya subukan natin ngayon. At may magandang pasyalan daw doon. Yung vintage, ano ba yun, sir? Vintage tanker. Vintage tanker ng mga Hapon. Tingnan natin kung makadaan tayo sa Maliko. But for now, palamigin lang natin ang makina, lagyan natin ng coolant, and merenda ng konti ang mga chiquidos. Merenda namin ay Mungo Chips. Ang sarap, guys. Bali pa kanya yung Mungo Crisps. Yan. Galing ko sa San Mateo Isabela. Products ng San Mateo Isabela to. Sarap. You're eating Mungo Chips also? It's nice? Nice. Healthy snack. Diyan lang takip para hindi mata. Yun, okay guys, nakapag-top up na tayo ng coolant, ready na tayo umakyat ng bundok. Salamat ulit, sir. Kagawad pala, Sir Michael. Hello po. Kagawad. Yo, salamat po, sir. Thank Sige you. po. Yun mga pamangkin, nag Santa Fe na lang tayo kasi hindi ko kabisado yung Maliko. Yung pagbaba ko ay Pangasinan. So dito tayo ngayon sa Santa Fe, so zigzag ng Santa Fe, pababa tayo ng San Jose City ng Nueva Ecija. Okay, so yun o, grabe yan o. Tayo sa Santa Fe, patas na tayo ng bundok. Mayroong truck na sa harap. So hopefully maka-overtake tayo dyan para hindi tayo matagalan. So yun mga pamangkin, nandito na tayo sa pinakamataas na part ng Santa Fe, which is the boundary ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. So yan, ito yung viewpoint ng Nueva Vizcaya. So it means we are on the top, pinakamataas, we are in the peak. So we are going down now ng Santa Fe. Pamaba na tayo later on ng San Jose. Yeah, Nueva Ecija na tayo, guys. After 4.5 hours of driving, nasa baba na tayo ng Santa Fe. Pababa na pala. So matagal tayo tumigil, so nagpalit tayo, nag-top up tayo ng coolant kasi kailangan palabigin yung makina para hindi bumulwak yung coolant. So matagal tayo tumigil, merienda rin tayo. Tipilax na tayo siguro later on para tayo mabilis makating sa Manila. Magmamowa tayo ng mga kiddos. Let's go! Grabe mga pamangkin, ang dilim. Nandito na kami ngayon sa Gimba, lampas pa lang Gimba, sa Girona na. Pupunta kami ng Tipilex, magti-Tipilex kami papuntang Manila. So nasa sobrang dilim at walang masyadong sasakyan, kami lang halos yung nandito, pang ilan-ilan lang yung mga nakasalubong namin tsaka nakasunod namin.
So yun mga pamangkin, inabot na tayo ng gutom sa expressway. So nag-drive-thru na lang tayo sa McDo. Kaya yung maanghang yung na-order. Dalawang rice pala yun, yung kasama ng chicken fillet. Anyway, tara guys, kumakain natin sa kotse while nandito tayo sa toll gate sa Tarlac City. Shout out doon kay ate na taga McDonald's. Hindi siya naglagay ng kutsara. Let's go. Hopefully mga around 11 o'clock nasa hotel na tayo. Nag-book ng hotel si Ma'am Shiliv dyan sa staycation ba yan style? Something like this sa may MOA. City hati kung maganda yung yung na-book niya. Sea Residences daw pangalan. Anyway, gabi na. It's 9 o'clock na. So doon lang tayo mag-check-in. Doon lang tayo matutulog sa staycation na binook ni Ma'am Shiliv sa Sea Residences. Let's go! Tingnan nyo mamaya kung maganda ba yung mura lang yung aming tutulugan yan Tingnan natin kung maganda. Then sa morning maliligo tayo sa swimming pool. Let's go! Yun mga pamangkin, nasa MOA na tayo at 11:40 ng gabi. So we were driving mo 11 hours and 30 minutes na tayo nag-drive. Siyempre may stopover naman tayo. Yan guys, MOA. Feel the Mall of Asia. Alright, we are here in MOA. Take a picture of the globe roundabout. Yeah. Finally, thanks God for the safe drive. And tomorrow naman guys, nakikita nyo ang swimming pool. Pero sa ngayon, yan ang globe. Bebe, take a picture. So yun mga pamangkin, nandito na kami sa Sea Residences dito sa may malapit sa MOA. Finally makapagpahinga rin kami at 12 midnight na, 12 hours of driving. Mga na sila, mga wala nang lakas. Kasi ang haba talaga ng biyahe. Ako yung nag-drive ng 12 hours, ako pa yung may lakas. Anyway, saan tayo? Maasahan talaga to si Rosie, ang ating Vios TRD. One stop lang, isang stopover lang sa 12 hours na drive kasi sobrang traffic kasi sa pagbaba ng Santa Fe papunta rito sa Nueva Ecija side. Sobrang traffic lang talaga sa San Jose at saka doon sa area doon sa may San Pablo mas traffic. Dito na sa EDSA, traffic dito sa EDSA papunta dito sa MOA. Anyway guys, maghakot lang tayo ng bag sa taas. Tara, akit tayo. So yun mga pamangkin, finally nandito kami sa loob ng aming one night staycation na binook ni Ma'am Shiliv. So unfortunately, pinili namin yung sa ground level o yung second floor kasi syempre mas mababa, mas madali umakyat. But hindi namin naisip pag mataas, syempre mas maganda yung overlooking view sa bintana. So ngayon, may overlooking view rin naman kami. Ayan, yung MOA, yung IKEA yon. Kita na namin sa bintana. Teka lang paliktarin natin yung camera. So yan mga pamangkin, yan yung aming window view, yung IKEA, yung what do you call this, the MOA itself. So andun yung globe roundabout. Yun nga lang, medyo nasa ground floor kami. Yan, yun, doon. So si Kuya Dirk ay medyo pagod na kaya nag-sleep na rin. So mag-sleep na rin kami kasi tomorrow morning we'll try na makaligo sa pool and then punta kami ng MOA. Yan, kasi siguro nung puntang MOA itong mga bata is mga bata pa talaga. Naka-stroller pa, tapos Daniel dati nung punta kami MOA. At saka si Kuya Dirk. Yan ang pass mo? Yan, si Ma'am Shiliv ay si Tita Liv nyo ay panayang asikaso sa kanyang mga chikiting na hindi na masyadong chikiting ang size. Yan, yun talaga pag maasikaso ang mami. Asikaso. So parang studio type yung kinuhang staycation ni Ma'am Shiliv, which is one night ng stay. Mura lang naman, kaya lang medyo costly yung yung parking area. Yan. So finally you're in MOA after how many years? Not MOA, the hotel, the residence near MOA. Tomorrow is your MOA day. The basic studio type, merong lababo doon, kitchen, pwede mag-init, pwede magluto, pwede may microwave doon, and then may sofa na maliit, and then may small room doon. So typical studio type,
condominium na staycation to. Shakira's staycation MOA. Or Shakira's staycation in MOA. There's another... Watch me do my skincare. Mag-skincare pa daw yung isa. 12:30 na ng madaling araw. Anyway guys, trying to rest now. And that's it for today. Yung part 2 tomorrow, panoorin nyo. Mag-mall kami, MOA, at saka yung sa umaga sa tingin yung mga paligid dito, tsaka yung swimming pool kung okay pa kung maganda. So let's go guys! See you I don't tomorrow want to in sleep the part yet. 2 of our MOA getaway. I have to do my skincare. So mag-subscribe kayo or mag-follow or mag-like nyo yung video, di ba? Hey, tell them. Like the video. Subscribe though and like because Daddy said.